What to do, what to do? Meron po kaming stay out na kasambahay at sa iisang barangay lang po kami nakatira. Okay siyang magtrabaho sa kanyang unang 3 buwan pero hindi na po sa mga sumunod. Bago kami umalis ng asawa ko for work, lagi ko pong pinagbibilinan siya ng kung ano-ano ang mga dapat niyang gawin. Pero ayun nga, hindi niya ginagawa at sa halip ay umuuwi na rin siya sa kanila kapag nakaalis na kaming mag-asawa. Wow! So ano yun? Paano yun? Di wala rin nagawang trabaho. Ilang beses ko na po siyang pinagsabihan pero sorry lang siya ng sorry at walang pagbabago. What to do, Tita El? Stress na stress. Frances, bakit ka nagpapaka-stress sa mga ganyang klaseng bagay? Kung napagbigyan mo na siya ng ilang beses, ng ilang ulit, kung napagsabihan mo na rin ng ilang ulit at gentle parenting na yung atake mo at ayaw mong ma-high blood sa kanya pero patuloy pa rin niyang ginagawa yon, ibig sabihin hindi pa rin siya nagtatanda. Ibig sabihin, maaring ayaw na niyang magbago kasi nasanay na siya na alis na yan bigyan ko lang yan ng mga 10 minutes. Tapos scared na rin ako, uwi na ako sa asawa ko. 1, pwede mo siyang hulihin. Alis kayo saglit, balik kayo agad. Pag wala siya dun sa bahay, ayan, kumprontahin mo ulit. Number 2, maglagay ka ng CCTV para maipakita mo sa kanya kung nakaka-LL naman sa buhay. Or number 3, para hindi ka na talaga ma-stress at isahang stress na lang, dispatchahin mo na. Kasi parang ganun din kumuha ka ng stay out na kasambahay pero parang hindi rin naman siya kasambahay. Parang wala ka rin kaagapay, hindi ba? Ikaw rin ang gumagawa pagdating mo sa bahay. So ano pa yung silbi niya? Parang nagsweldo ka sa hangin. Sayang lang yung ibinabayad. 'Di ba? Parang sa akin, I always believe na dapat pinaghihirapan natin yung perang kinikita natin. Kung gusto niya ng easy money, sabihan mo siya na hindi dito, wag dito. Kasi ang kinukuha namin ay kasambahay, hindi ghost employee. Okay? Frances, huwag ka nang ma-stress. Okay? Next! Sabi ni Charmaine, Tita El, dati po, pag narinig ko ang long distance relationship sa iba, sabi ko madali lang to. Lalo pat, panahon ngayon, instant na ang communication. Pero hindi pala, Tita El. Hu. Ay, may isa pa palang hu. Hu. May isa pa pala, hindi ko nabasa. Nasa Dubai po ngayon ang boyfriend ko and he left a month ago for his family. Gabi-gabi po akong umiiyak. Iba talaga ang physical presence kesa video call. Paano ko po kaya i-deal ang ganitong sitwasyon, Tita El? Crying like rain, Charmaine. Charmaine, ano bang trabaho mo rito sa Pilipinas? Wala bang counterpart ng iyong trabaho doon sa ibang bansa kung talagang hindi mo kaya na hindi siya kasama physically? Kung hindi na pagkakasya yung video calls o mga online calls sa pagkasabik mo sa iyong jowa? Number 2, gaano na ba kayo katagal nitong jowa mo? Kasi parang hindi mo talaga kayang mawala siya. Tandaan mo, hindi mo pa to asawa, te. What if hindi rin naman kayo magkatuluyan in the end? Hindi ba? Number 3, diba sabi nila, absence makes the heart grow fonder. Totoo ba yon? Diba? Kayo, naniniwala ba kayo doon? Absence makes the heart grow fonder. Ano ba yung fonder? Pag nag-iisip, you ponder. Ay, ponder pala yun. Ay, nako. Hindi, pero yun nga, diba? Sabi nila, kapag magkalayo kayo, lalo kayong nasasabik sa isa't isa para pag kayo'y nagkita at nagkatagpo ang inyong mga mata at nagkatinginan ng malalagkit. Pagsalubong mo sa airport, parang slow motion ng lahat. At tatakbo kayo
sabay open arms ka. At ganun din naman siya. Tapos, biglang magfa-fast forward. Tapos, kakanta na, I just wanna love you forevermore. Sorry. Nag-iiba yung theme song para sa AFAM. Hindi, pero hindi ka ba naniniwala doon that absence makes the heart grow fonder? Siguro isipin mo na lang na isa itong challenge sa relationship ninyong dalawa, yung pagiging long distance ng inyong relationship. Kung hindi mo kaya na magkalayo kayo, as in miles and miles, or even, continents apart, siguro pwedeng i-discuss mo yun sa kanya na hindi ko yata kaya to. Hindi ko kaya nang wala ka sa tabi ko. Pero sana, Charmaine, huwag ka rin maging madamot na papauwiin mo siya dito sa Pilipinas para lang magkasama kayo. Kasi kaya siya pumunta doon, sabi mo nga, hindi ba? Kasi naandun ang kanyang pamilya. For all you know, sa mga panahon na kayong dalawang magkasama, yes, maligaya siya, pero meron din siyang longing o pananabik sa kanyang mga magulang, mga kapatid. So, bigyan din natin siya ng freedom. Tandaan mo, again, hindi pa kayo mag-asawa. At hindi mo rin siya pagmamayari. Kahit nga mag-asawa na kayo, you can never own your husband. You can never own your wife. Hindi mo siya property. So, siguro konting paalala or paalayla lang sa'yo yung mga ganon. Huwag tayo maging selfish. I-discuss mo sa kanya na namimiss mo siya. And from there, maybe you can come up with a win-win solution or compromise kung papaano yon. Meron din namang bakasyon, di ba? O di antayin natin na magbakasyon siya or ipon-ipon din. Doon ka bakasyon. O may matitirahan ka naman. O di menos ka na sa hotel. Diba? O kaya kung talagang hindi mo carry at talagang feel mo naman kayo na talagang magkakatuluyan at magiging happily ever after kayo, edi maghanap ka ng trabaho doon. Oh, diba? Oh, wag mo na siya masyadong i-miss at wag ka na mag-cry-cry kasi nakakapangit yan, te. Gusto mo ba yun? Paki-search nga po si Kero P. Oo, pakipunta po sa Google at hanapin nyo si Kero P. Kung hindi nyo kilala si Kero P, isa po siyang Sanrio character. Siya po yung palaka na malaki yung mata. Unless gusto mo maging ganon ang mata mo dahil laging namumugto, kakaiyak mo dito sa jowa mo, di go! Diba? Oh, so yun lang, Charmaine. Sana kahit pa paano nakatulong, Charmaine and Frances. Huwag ka na rin ma-stress. Okay? Mga kapatid! Dito tayo sa totoo. O, yan yun yung boses. Pagbigyan nyo na, minsan lang naman yan. Siyempre, dito tayo sa True FM, hindi ba? Like, share, subscribe, follow ang ating mga social media accounts, ha? At True Network PH. Yun lang ang keyword na hahanapin nyo. TrueNetwork PH. O, like, share, follow, subscribe para bongga talagang levels natin sa FB, sa IG, sa X na dating Twitter, sa YouTube and TikTok, pati na rin sa mga podcast.